Kay lamig na ng hangin, umaalingaw-ngaw na sa ating mga pandinig ang mga himig pamasko na inaawit ng mga nangangaroling. Pinaglalaroan na ng mga kumukuti-kutitap na parol at ilaw ang ating mga mata. Nakaabang na sa labas ng simbahan ng mga putubongbong at binibingka at nakagayak na ang mga Belen. Tunay ngang Pasko na sa bansang Pilipinas. Napakarami talagang tradisyon ng ating bansa hinggil sa Kapaskuhan. Natatanging kayamanan at kultura. Ngunit, hindi mabubuo ang tradisyon ng lahing Pilipino kung hindi mabubuo ang simbang gabi, ang karanasan ng pagsasama-sama. Bihira ang magsimbang gabi ng mag-isa. Ang mga pamilya ay tumutungo sa kani-kanilang simbahan. Mga kabataang kasama ang kanilang mga barkada. Sa pamamagitan ng tradisyon na ito'y wari nasa tahanan ka kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Ang simbang gabi ay isang tradisyong pang-Pilipino upang ipagdiwang ang siyam na araw na magkakasunod na misa upang parangalan ng ating Sinang Maria na sa pagdadalang taon niya sa ating Panginoon sa loob ng siyam na buwan. Ito rin ay isang paghahanda ng pagdating ni Jesus sa mundo, kung kaya't ang misa na ito ay hindi ordinaryong misa sapagkat ito ay isang uri ng votive mass, bagaman nakapaloob ito sa panahon ng Abyento. Kaya nga, mahalaga na mabuo natin ang espesyal na pagdiriwang na ito upang maihanda natin ang ating buhay espiritual sa pagdating ng dakilang manunubos. Gaya ng sinasabi ni Juan Bautista sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga matuwid na landasin sa kanyang lalakaran. Sa pamamagitan nito ay maipapakita natin ang lubos na pasasalamat natin sa Ama sa pagbibigay niya sa atin sa kanyang anak na si Jesus, ang tagapagligtas. Kaya tinatawag rin itong Misa de Aguinaldo mula sa salitang Kastila na ang ibig sabihin regalo. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng simbang gabi sa Misa de Gallo? Ang simbang gabi, ito ay karaniwang isinasagawa ng alas 6:30 o alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ito naman ay isinisimula mula ika-15 ng Disyembre at nagtatapos sa ika-23 ng Disyembre. Ang salitang Misa de Gallo naman ay nagmula sa salitang Kastila na Gallo na ang ibig sabihin ay tanda. Ito po ay nagsisimula mula alas 3 o alas 4 ng madaling araw at nagtatapos ng alas 5 o alas 6 ng umaga. Ito ay sinisimula mula sa araw ng 16 ng Disyembre at nagtatapos naman sa bisperas ng Kapaskuhan. Kasabay ng Kapaskuhan ng panahon ng ani kung kaya't hinihikayat ng mga Kastilang pari noon na magsimba ang mga magsasaka bago magsimula sa kanilang mga trabaho. Sapagkat una ang Diyos bago ang lahat. Ito rin ang tunay na tanda na ang mga Pilipino noon pa man ay hindi tamad sapagkat buong puso ang dedikasyon nila sa paghahanap buhay hanggang gabi. Ang tradisyong ito ay hindi tiyak kung kailan nagsimula sa bansang Pilipinas. Ngunit, naglalaro ito sa pagitan ng ika-17 hanggang ika-18 siglo. Kasabay ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa bansang Pilipinas ng mga Kastila. Noong matapos ang unang plenaryong konseho ng Pilipinas taong 1973, isang formal na petisyon ang inihain sa Roma upang bigyang pahintulot na ipagpatuloy ang nakagisnang tradisyon ng ating bansa. At dahil sa nakitang magandang dulot nito sa buhay espiritual at kagalakan ng mga Pilipino sa nakagawi ang misa, ay binigyan tayo ng karapatan na ipagpatuloy ito. At ngayon, ang simbang gabi ay isa sa maituturing na tatak ng ating kulturang Pilipino. Magkaiba man ang simbang gabi sa Misa de Gallo, ay isa pa rin ang hangarin nito na tayo ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon sa gitna ng dilim. Sa dilim, nakikita natin ang mga magagandang pailaw at ang mga parol. Sa dilim, nakikita natin ang kahalagahan ng liwanag. Siguro, ito rin ang naisipahiwatig sa atin ng may kapal tuwing darating ang simbang gabi, na sa panahon kung saan nababalot ng lagim, may liwanag na sisilay sa atin upang tayo ay iahon mula sa kadiliman. Si Jesus na ating tanglaw at pag-asa.
Ako, si Lay Anthony Ignacio, na ngayon pa lamang ay bumabati na sa inyo ng isang mainit na maligayang Pasko sa inyong lahat. Maghari nawa ang kapayapaan at kagalakan sa ating lahat.